Dahil kapag ka nakakatikim ng alak, may balak. 'Di ba? Yun ang sinasabi. Pero ibahin nyo raw itong si Giovanni. Parang katok mga misis si Giovanni. Sa tuwing may sumasayad daw na alak sa lalamunan nitong live-in partner ni Maricar ay nag-iiba raw ang pakikitungo sa kanya. Ayon kay Maricar, sa tuwing nalalasing na nga itong si Giovanni ay ay ginagawa raw siyang punching bag. Naku po, yan ang naiinis ako kapag kaganyan ha. Kahit wala naman daw talagang problema. Pero imbis na magsumbong naman sa mga kamag-anakan o kaibigan ni Maricar, itong babaeng ito ay hindi niya raw magawa sa pag-asang magbabago pa raw yung 4 na taon niya ng ka-live-in partner na si Giovanni. Ibang klase. Maricar, ng Butuan City. Kausapin nga natin, bata pa nito si Maricar, 22 years old. Maricar, magandang tanghali sa'yo. Hello po, Kuya Poy. Good afternoon po. Good afternoon. Kumusta ba ang init na nararamdaman niyo muna dyan sa Butuan? Sobrang init po, Kuya Poy. Nandyan ka naman ngayon, ano? Baka naman taga Butuan ka nga, pero nandito ka pala sa Luzon. Hindi naman, nandyan ka talaga. Tama? Yes po. Okay. Maricar, ang bata-bata mo pa nung nag-umpisa ka makipag-live-in. Kasi 22 ka pa lang ngayon, sabi mo 4 na taon na kayong live-in partners nitong si Giovanni. Ilang taon na itong partner mo? 25 years old po. Nakapagtapos ba kayo ng pag-aaral pareho? Hindi pa po kasi po nagtatrabaho ko ngayon bilang tindera po. Bakit naman kasi minadali ang pakikipag-live-in? Yun nga po, Kuya Poy Hindi na ba kayang suportahan ka noon ng mga magulang mo o naging matigas ang ulo? Yung totoo. Ayun nga po, nadala po sa damdamin po, Kuya Poy. Damdamin. Pinagana yung utak na uhaw pa sa yung puso. Pero hindi pa nga puno yung utak ng tamang edukasyon, 'di ba? Nag-aaral ka pa noon nung 18 ka, tama? Opo. Anong sabi ng mga magulang mo nung nag-umpisa ka makipag-live-in na dito kay Giovanni? Yung una po, tutol po talaga sila kasi nga po, nag-aaral pa ako tapos masyado pa po akong bata. Bata pa talaga, 18 anyos. Pero dahil sa kakulitan mo at katigasan nga ng ulo, ayan na, napasubo ka na. Kumusta naman ang pagsasama ninyo sa hatiin natin, sa unang 2 taon ng pagli-live-in ninyo? Kumusta? Okay naman po, Kuya Poy. Malambing, maalaga, responsable. Pero po, nung umano na yung pang-3 taon na namin hanggang ngayon, yun nga po, kasi na po siya nagbabago. Kasi nga po, nagiging laging lasinggero na din po. Nagiging violente na, nahihilig na rin sa alak. Yes po. Pero, pagka siya ba ay, sabi mo kasi dito sa amin, nagiging punching bag ka kapag ka siya ay nakakainom. Anong issue? Anong mga sinasabi niya? Hindi naman pwedeng nagpapahinga ka na, gigisingin ka para lang suntok-suntukin. Anong mga pinagsasasabi? Anong lumalabas sa bibig? Pag nalalango na po talaga siya sa inumin, hindi ko po alam talaga. Uuwi siya, tapos tutuktukin niya ng malakas yung pintuan. Yung parang maoy siya, nagmamaoy po. Basta makakainom na siya ng sobra. Nawawala sa sarili. Pero ano nga yung mga sinasabi niya? O baka naman sinisigawan mo rin? Hindi po, hinahayaan ko lang siya. Nagpapakumbaba ako. Minsan nasasabi niya, wala kang kwenta dahil sa'yo, nasira buhay ko. Hindi ko alam kung ano po talagang dahilan niya, bakit niya nasabi yun sa akin. So, mga ilang beses na nangyari yan mula pa nung 3 taon ng pagsasama ninyo hanggang ngayon, 4 na taon na na magka-live-in kayo. Opo, Kuya Poy. Pinagtitiisan ko lang po talaga siya, Kuya Poy, kasi nga po, mahal siya. Pero, ano naman ang mga statement niya kinabukasan kapag bumalik na sa ulirat? Nawala sa sarili nung gabi. Nagmaoy nga, sabi mo. Opo. Minsan po, napapansin niya bakit hindi ako
umiimik sa kanya. Mm. Pinaghahandaan ko siya ng pang-umagahan, pero hindi ko siya iniimikan. Kaya yun, minsan po, tinatanong niya ako bakit hindi ako naimik. Mm. Sinasabi ko sa kanya kung anong ginawa niya nung gabi, Oh. anong dahilan, bakit hindi ako naimik sa kanya, ganun po. Pagkatapos, humihingi ba siya ng sorry man lang sa'yo? Hindi. Opo, humihingi naman po siya ng sorry. Minsan po, nagugulat na lang ako, masipag siya. Siguro mga ilang araw, Mm. siya yung gumagawa sa bahay, tinutulungan niya ako. Mm. Ganun Tapos okay na sa'yo yun. Sa susunod na lang. po. Sa susunod na bugbugan na lang ulit. Marupok po. Ha? Kumbaga, marupok po ako sa kanya. Ganun po. Kasi nga po, mahal ko po talaga siya, Kuya Poy. Mahal o natatakot ka lang na wala nang iba pang tatanggap sa'yo kung sakasakaling iiwanan mo itong si Giovanni? Hindi naman po. Ang sa akin po, parang napamahal na ako. Siyempre po, 4 years na po. Hmm. Nangihinayang po sa pinagsamahan po namin. Alam mo, kung yung taon lang ng pagsasama ninyo ang titignan mo, ha? Ang katawan ng tao, umaano yan, tumatanda yan. Kapag sabi mo nga, madalas na nasasaktan ka na, alam mo naman na hindi tama yan. Nanonood ka naman ng mga balita, di ba? Sa kung saan pwede mangyari yung mga ganyan. Alam mo yung mga balita minsan na kapag ka nakausap yung suspect, sinasabi na, nagdilim po yung paningin ko kaya po ako nakapatay. Hindi malayo doon yung mga sinasabi nitong si Giovanni na hindi niya alam na sinasaktan ka niya kapag ka nakakainom siya. Hindi ka ba natatakot sa ganun? May din po, minsan po pumapasok po sa isipan ko. Kaya wala po kasi akong ibang mapagsabihan kasi natatakot din ako na mag-share po. Ganun po na. Anong Tapos kinakatakot mo? magkasama- Anong kinakatakot mo kung malaman ng kamag-anak mo, ng kamag-anak niya? Di ba mas maayos yun? Parang natatakot din ako na magkalayo kami or minsan po kasi ayoko siyang maging masama po sa paningin ng iba. Parang ganun po. Natatakpan ko po siya. Gumaganti ka ba kapag ka sinasaktan ka? Minsan po napapaganti po pero siyempre iniisip ko na mas normal yung pag-iisip ko nung panahon na yun. Lango siya sa inumin. Ganun po. O, ba't di ka nalang lumayo? Ba't sinasalo mo naman yung mga suntok, yung pananakit sa'yo? Minsan po nilalayasan ko po siya. Tapos minsan nadadala kasi sa pagsusuyol, paglalambing niya para, ayun, kaya po minsan napapabalik ako sa tirahan na ni dalawa. Alam mo, sorry Maricar, yung mga ganyang klase kasi ng kaisipan na parang masokista. Ikaw ba natutuwa kapag ka sinasaktan ka? Mas nararamdaman mo ba na mahal ka ng partner mo kapag ka sinasaktan ka? Hindi po, Kuya Poy. Tapos sabi mo nga may mga statement pa sinasabi sa'yo na nandahil sa'yo nasira ang buhay ko. Hindi ka pa ba tinatablan sa mga ganoon? Merong paninisi at nagiging totoo lang siya doon. Nagkakalakas ng loob. Kasi alam mo yung pag-inom ng alak para sa ilan, hindi naman sa lahat, nakakapagpalakas ng loob yan sa kung ano talaga nasa kaloob-looban ng puso nila. Na hindi nila masabi kapag sila naman ay walang alak sa katawan. Ha? Ang nasa isip ko kasi, Kuya Poy, syempre, dati hindi naman siya ganun, biglaan lang. Siguro baka nadala lang po siya ng barkada, kumbaga sulsul po, ganun po. Talaga? Sulsul lang yun? Buhay niya na yung sinasabi niya. Katawan niya na yung bit-bit niya. Buti sana kung kasama yung barkada. Na nandyan sa harap ng bahay. 'Di ba? Hindi naman siguro. Ayan. Pero sige, bago tayo magpatuloy sa kwentuhan natin, alam mo, itong si Nanay Edith ng Quezon City, 60 years old na ito, ha? Ano kaya ang maipapayo niya sa'yo bilang isang babae? Women's Month pa naman ngayon. Pumapayag ka na sinasaktan-saktan ka, pinoprotektahan mo pa yung kinakasama mo na hindi okay lang to, na ganito, baka nagkamali lang siya, baka nagbago lang. Eto, si Nanay Edith. Nanay Edith, magandang tanghali po sa inyo. Hello, good afternoon, and Happy Women's Month. Happy Women's Month po sa inyo.
Kaso hindi happy ang iyong caller. Kaya nga eh. Pero hindi, bilang isang babae, ano, alam ko marami na ang mga matatapang at alam ko na marami na rin po ang alam ang mga karapatan at protection din para sa mga kababaihan. Nga lang, meron pa rin mga natitira na katulad nga nitong caller natin na si Maricar na pumapayag na sinasaktan-saktan lalo't kapag ka nakakainom yung partner niya. Ano po masasabi niyo rito, Nanay Edith? Alam mo, kung ako bilang babae, hindi ako papayag. Maaaring sa umpisa pa lang. Dahil umpisa di ba? Sabi nga niya, umpisa maganda ang samahan nila. Mhm. Habang tumatagal, nagkakaroon ng bugbugan pag nakakainom ng alak. Mhm. Bakit kailangan tayong pumayag? Sayang ang ganda natin, sisirain lang ng isang lalaki, di ba? Mm. Bata ka pa. Tapos pumapayag kang bugbugin at pagsabihan na ikaw ang sumira ng buhay niya. Bakit? Ano bang ginawa niya? Di ba dalawa kayo nagkagustuhan para magsama? Nagyayaan na mag-live-in. Oo. Tapos pabuti nga live-in lang. Mm. Paano na kung may anak na kayo? Panoorin pa nung anak nyo na ganon? Ipagtanggol natin bilang babae, protektahan natin ang ating katawan, ang ating kaisipan, para wag tayong abusuhin, wag tayong papayag na inaabuso tayo. Kung alak lang ang yung ginagawa niyang dahilan, palagay ko kalokohan. Dahil, isipin mo sabi nga, nung una okay naman. Hindi kaya may babae siya at gusto lang niyang makawala sa'yo? Kasi possible yun Kasi sa salitang sinira mo ang buhay mo, dapat tinatanong mo sa paanong paraan ko sinira ang buhay mo. Dalawa tayong naggustuhan. Dalawa tayong nagkagustuhan. Actually, hindi naman kita pinikot, di ba? Pinikot ba kita? Hindi, di ba? yan ang maganda mga Ikaw, itanong natin o kay tayo? Maricar. Maricar, sagutin mo nga yun. Nasasabi mo ba yan kay, di ba tinanong kita kanina, Maricar? Maricar? Yes po, Kuya Paul. Di ba tinanong kita kanina, binabanggit mo ba sa kanya yung mga statement na mga sinasabi niya kapag ka nalalasing siya? Sabi mo, opo. Ano ba naisasagot niya doon sa mga yun? Meron ba siyang babae katulad ng sinasabi ni Nanay Edith? Or talagang sinisisi ka lang niya sa nangyari sa buhay niya? Kasi pwede rin namang yun. Wala naman talagang involved na iba. It's just that na-frustrate lang din siguro siya sa pwede pa sana niyang magawa kung hindi kayo nag-live-in. Anong sabi? Siguro po, madami po siyang gusto pang gawin nung binata pa siya. Tapos, umabot na sa panahon na bigla kaming nag-live-in. Siguro nga, may pinagsisisip na hindi niya na nagawa ngayon. Sige, alam mo, tinatanong din ni, tinatanong ni Mami Edith, nagkapilitan ba kayo sa pagli-live-in? Ikaw ba ang nagyaya na, live-in na, love you na Ganun ba yun? Hindi po, Kuya Poy. Parehas po namin napag-isipan po yun. Tapos, pinaharap ko na din siya sa magulang ko noon. Kaya nga po, naging live-in na kami. Kasi nga po, pinagharap na kami sa mga magulang po namin. Okay. So, yun pala ang nangyari doon. Sige. Nako, Mami Edith, nasagot na yung mga tanong mo. Meron pa akong sasabihin. Konti na lang. Dami naman, no ba yun? Okay. Sige, Mami Edith, go. Kung ganun ang sabi nga niya, dalawa sila ang nagkagustuhan para mag-live-in, sa palagay ko lang kurtado utak yan. Thank you very much. Iyon lang. Oo. May diferensya. Oo. Pero siya ang utak niya. Thank you. Okay, maraming salamat po sa inyo, Mami Edith. Di ba? Maricar. Nayaya mo na nga rin ba na magpa-check? Wala ka ba napapansin na kakaiba? Dito kay ang pangalan nito? Kay Giovanni. Kapag hindi siya nakainom, may kakaiba ba sa mga ikinikilos niya? Ano? Normal po siya. Pag hindi po nakakainom, mabuti po siyang ka-live-in, responsable po talaga. Maayos kausap. May mga Opo. plano. May mga ganun naman.
Opo, pag nakakainom lang po talaga siya, parang nag-iibang, ano siya, anyo. Parang ganun po. Okay. Meron ba kayong anak? Wala pa naman, ano? Wala pa po, Kuya Poy. Oh, ayan. Alam mo, Maricar, mag-isip-isip ka na sa mga oras na ito, no? At mas maganda na, alam mo, hindi mo ba, pwede mo kasi ha, na mai-report itong si Giovanni sa women's desk. Ha? Para matakot, para magising. O sabi mo, pagka inulit mo pa to, talagang di ako matatakot. O ipablatter mo muna sa barangay, pwede yun. Para ano't ano man ang mangyari sa'yo, alam nila na meron ng insidente prior dyan sa kung ano man, yung wag naman sana, okay, may mangyari man sa'yo. Alam nila, may record. Ha, Maricar, alam ko ayaw mo na bigyan ng kahihiyan yung partner mo, pero hindi ka ba nahihiya sa sarili mo man lang kapag ka humaharap ka sa salamin na iningatan ka ng nanay mo, iningatan ka ng tatay mo, pinalaki ka ng maayos, sabi mo nga ay nainis pa at nagalit sila nung gusto mo na, kaasa-asawa ka na talaga noon, pero pinapaaral ka pa nila. Hindi ka ba naiinsulto na iningatan ka ng pamilya mo tapos sasaktan ka lamang nitong lalaking minamahal mo ng ganun-ganun lang dahil lang nakainom? Sobrang ano po, parang nagsisisi din po ako. Tapos parang nakukonsensya ako sa pag ano ko sa magulang ko na yan po talaga yung gusto ko. Tapos ngayon, nagbunga siya ng pangit na bunga po. Mm. Ayun nga. Alam ba to ng mga magulang mo? Actually po, yung dati lang po alam nila, pero yung ngayon po, ngayon ko lang po talaga siya na share po Mm. na Alam mo, isang beses lang. Yun lang yung nai-report mo sa mga magulang mo. Opo. Pero sa totoo lang, mga ilang beses na nangyari na ikaw ay sinasaktan. Kung linggo-linggo nagiinom itong si Giovanni, linggo-linggo rin ang sakitan. Hindi naman po. Minsan po, may time po na hindi siya masyadong lasing po. Nakakauwi siya ng bahay na parang medyo normal pa po siya. Pag uwi niya, matutulog. Pero pag uwi niya na sobrang lango siya, dun siya nagmamaoy po talaga. So mga ilang beses na nga ito nangyayari, Maricar, ang pananakit sa'yo? Siguro po mga 6 times, ganun po. Marami na masyado yan. Pero iisang beses lang. Yung alam ng mga magulang mo, delikado yan. Alam mo sa ngayon, mas maganda, kausapin mo mga magulang mo. Kung nahihirapan ka magdesisyon para sa sarili mo, tignan mo ng harap-harapan yung mga tao nagmamahal sa'yo. O kung ano ang magiging reaksyon nila. Ha? Lalo na yan, hindi yan mga ibang tao, ha? Magulang mo yan. Iniingatan ka nila. Ngayon, kung nahihirapan ka nga magdesisyon na i-report ito sa barangay, ilapit sa women's desk, aba, ano pa? Sino pa ang dapat kumausap sa'yo para lang makumbinsi ka na protektahan mo naman yung sarili mo? Kasi kailangan ma-warningan na itong si Giovanni. Huwag kang papayag na ganyan. Kausapin mo na Opo, maigi to salamat. si Giovanni. Sabi mo, hindi na ako magdadalawang isip, isang beses na lang na masaktan mo ulit, mapagbuhatan ulit ako ng kamay nang dahil sa kalasingan mo, hindi na ako magdadalawang, dumiretso ka na sa barangay. Malapit lang ba sa inyo ang barangay? Sa lugar ninyo? Opo. Alam mo ba yung lugar ng barangay sa inyo? Kasi marami yung iba, hindi alam kung nasan yung nila barangay hall Ha? Yes po, alam po. Alam po. Oh, alam mo naman, huwag ka nang mahihiya. Protekta mo, buhay mo yan. Ha? Si Giovanni, marami pang mga maayos na magmahal at kapag kahit nakainom, kahit naparami ang inom, itinutulog lang, hindi yung nananakit, naghahanap ng mapagtitripan. At sabi mo dyan kay Giovanni, ano ba ang trabaho nito? Ano po, driver po. Oh, driver. Nako. Tricycle driver po. Oh, tricycle driver. Siguro mag-ano siya ng sako. O yun, gumawa siya ng punching bag sa likod ng bahay ninyo, dyan sa tinitigilan ninyo. Yun ang suntok-suntokin niya kung gusto niya. O, kung talagang tigasin yan, imbis na mga malalambot na bagay ilalagay do, mga foam sa loob ng sako, sabi mo, bato ilagay. O, graba. O, tigasin pala Matindi pala di ba? Di ba? Mas tama yun.
Okay? At kausapin mo siya. Giovanni, ayoko na. Putulin na natin yung sakitan na to. Kung talaga magmamahal ka, mahalan lang. Wala nang bugbugan. Dahil hindi kasama yan sa ano ha? Hindi kasama yan, yung bugbugan doon sa sinasabi na lambingan. Yung iba ganyan daw eh. Oh, naglalambing lang yan, sinaktan ako. May black eye ka. Lambing. Nananakit yung tadyang mo. Lambing. Ano ba naman yan? Konting, ano naman, Maricar, ha? Konting katalinuhan lang ang nire-require sa atin kapag ka ganyan. O, kung ayaw mo pa ngayon, sige, hindi ka namin pipigilan, pero ihanda mo yung sarili mo sakaling maulit yan. Please. Pwede ba yon? Maasahan ba namin yon? Opo, Kuya Boy. Maraming salamat po sa mga payo po. Mm. At least gumagaan po yung pakiramdam ko po ngayon. Hindi na po ako masyadong naguguluhan po. Huwag ka matakot. Andyan ang pamilya mo. Nandyan yung mga kaibigan mo. Kahit wag na muna sa kaibigan kasi baka mapag-usapan pa eh. Sige, sa pamilya mo at dyan sa otoridad, sa barangay, sa pulis, sa women's desk, ayan, pwede yan. Oh, at lalong-lalo na kausapin mo na si Giovanni. Ganun ang proseso. Wala nang sakitan, di ka napapayag. Tama na. Enough is enough. Okay? Sige, bigyan ka namin ng panahon para magbigay ng mensahe dito kay Giovanni. At hindi ko hinihiling dito na magpaka-sweet ka pa sa kanya. Oo. Ha? Ilabas mo rin kung ano yung gusto mong sabihin talaga kay Giovanni. Ito ay lalaking nananakit sa'yo. Bukod sa mahal mo siya, ito yung nambubugbog sa'yo na hindi mo naman dinadanas mula sa ibang tao. Go ahead, Maricar. Giovanni, ang nasasabi ko lang sa'yo, Giovanni, siguro ito na yung time na mag-ano muna tayo, maglayo-layo muna tayo, mag-iwasan muna tayo sa isa't isa. Siguro, kailangan mo muna hanapin yung sarili mo talaga na mabago mo pa, na ma-realize mo lahat ng pagkakamali mo sa akin. At sana, kung makakakita ka man ng iba, huwag mo nang gawin sa iba pang babae. Kasi syempre, bilang nangyari na sa akin, masakit sa akin kung mangyayari pa sa ibang babae. Yun lang po masasabi ko kay Giovanni. Kausapin mo na yung magulang mo, ha? Opo, Kuya Poy. Aminin mo na hindi lang isang beses nagawa sa'yo yan nung lalaking ito. Okay? Para mas lalong gumaan yung binibit-bit mo sa dibdib mo, Maricar. Opo, Kuya Poy. Maraming salamat po sa pagpayag na mag-open up po sa istasyon nyo. Maraming salamat din sa iyong pagtitiwala, Maricar ng Butuan City.